Hey tropa, Scooter Kid to. Meron ako napansin recently do sa mga ina-upload kong videos, no? Meron tayong isang tropa doon, Tough Fan, na lagi nagre-request at iisa lang yung request niya. Ang sabi niya, baka daw po pwedeng gawan natin ng video tutorial. Crystal effect, fluorescent yellow ang kulay. Eto tropo, ginawan kita. So ang pangalan ng tropa natin, si Renz J. Benkidor. Shoutout sa'yo, tropang Renz. So, ito yung mga comment niya, tropa. Tignan nyo. Ang dami niyan. Actually, hindi ko pa nakita yung iba. So, ito lang yung pinakita ko sa inyo. So, ngayon, ito, tropa, yung ginawa natin. Crystal effect, fluorescent yellow. Kung paano ko ginawa ito, watch mo to, tropa. Let's go! At ito yung visor natin ng Aerox, tropa. Dati siya naka-carbon, no? Hydro dip to. So, ang ginawa natin dito, nilinis muna nating mabuti, labas-loob. Tapos, naglihat tayo wet sanding number 800. Ngayon, tropa, pag-a-apply na tayo ng primer. So, gagamitan natin to ng Surfacer UCH210, tropa. At pagkatapos ng mga tuyo ng Surfacer na inilagay natin, magbubuga tayo ng base color, tropa. So, ginamitan natin to, White 2102. Kailangan natin mag-base white, tropa. Nang sa ganon, lumutang ng gusto yung kulay ng fluorescent yellow na ilalagay natin mamaya. At after matuyo nitong white, magbubuga na tayo ng kulay, tropa. So, ang ginagamit natin ngayon, fluorescent yellow. Ang code nito, number 56. Tropa, kung gagamit ka or magbubuga ka ng mga fluorescent colors, dapat magbe-base ka muna ng white. Dapat sarado or pantay na pantay yung white bago ka magbuga ng kulay or ng fluorescent colors. At ito isang technique, tropa, pagka mag-crystal effect. So, after mo magbuga ng mga kulay, bugahan mo muna ng clear coat. Pwede kang gumamit ng clear gloss, yung Clear 1128, or kahit na flat clear. Bakit? Dahil maya-maya, pagkatuyo nito, magliliha tayo, tropa. At pagkatapos natin magbuga ng dalawang coats ng clear coat, eto na, tropa, pinatuyo natin mabuti. Ngayon, magliliha tayo. Gamit natin number 800 na liha. Dry sanding lang ang ginawa ko dito. Pwede rin naman wet sanding. Walang problema, tropa. Basta ang mahalaga, mapasadahan mo ng liha yan. Nang sa ganon, hindi dumulas yung crystal effect solution na ilalagay natin. Kasi tropa, no, kapag ka hindi nagliha, parang dahon ng gabi, pagka pinatakan ng tubig or nung crystal effect solution, dumudulas lang. All goods na to, tropa. Magki-crystal effect na tayo. So, eto na yung gagamitin natin. Crystal effect solution. Alam mo kung saan ko nabili yan? Sa Shopee, tropa. Nasa comment section yung link kung paano makakabili. So, ang ginawa ko dito, binuhos ko lang sa basahan. Dapat basang-basa, tropa. Pero I suggest, kung bago ka palang gagawa ng mga ganitong design or bago ka palang susubok ng crystal effect, kahit ilagay mo yan sa sprayer or kahit ibuhos mo, tapos yung mga excess, patuluin mo. Tapos hahayaan lang natin to. Nang sa ganon, unti-unti na siyang mag-crack. After ng ilang minuto at medyo matutuyo na siya, eto, tropa, nakita mo yan na parang asin? Yan yung crystal effect solution na natuyo na. Ganyan siya, no? Pag natuyo, para siyang asin. Crystallize. So, ang ginawa natin dito, kumuha tayo ng kapiraso, tapos idudot-dot lang natin dito. Alam mo kung bakit ko ginagawa yan? Dahil yung mga naiwan na butil na yan, tropa, dyan magsisimula yung mga crack nitong crystal effect natin. So, mamaya makikita mo, tropa, kung ano yung dinot-dot natin, yung nilagyan natin ng butil nitong crystal effect solution na natuyo, dyan magsisimula yung crack. At eto na, after ng ilang minuto, tropa, nabuo na yung mga crack. Ibig sabihin, nag-crystallize na. So, eto, papakita ko sa'yo ng malapitan. Sana makita mo, tropa, kasi hindi masyadong kita dito sa kulay. So, ayan, no? Para na siyang mga crack. At nakita mo yung mga sentro ng crack, ayun, no? May mga butil na naiwan. So, iyon yung idinot-dot natin kanina. Mas maganda kasi yung effect kapag ka nilalagyan ng ganyan. Although pa pwede namang sundot-sundutin lang, ano? Kaya lang, ang napansin ko, pagka naglalagay ng mga butil na ganyan, parang medyo mas malalaki yung mga crack niya. Alright, patutuyuin lang natin to. And next step na tayo. At ngayon naman, magbubuga tayo ng black. Ang gamit natin, black 3109. So, ito pa, isang technique, tropa, sa paggawa ng crystal effect. Kapag magbubuga ng black, dapat mist coat lang. Ibig sabihin, huwag masyadong madami. Kumbaga, manipis na manipis lang, tropa. Nang sa ganon, hindi ka mahirapan magtanggal mamaya ng mga ibang pintura. At kapag ka medyo tuyo na, ito na gagamitin natin, Scotch Brite. Pero dapat, hindi yung bago, tropa, no? Yung gamit na, ibig sabihin, hindi matalim yung Scotch Brite na gagamitin mo. Tapos, tubig, konting sabon, kakaskasin mo lang to, pero dapat, huwag mong didiin ng, tropa, alalay lang.
Kumaga, kailangan mo talagang magtiyaga. Kasi pagka diniinan mo yan, ang tendency niya, baka mapudpod or hindi magpapantay-pantay yung pagkakatanggal ng pintura. So, eto na tropa, lumalabas na yung design natin. At eto na itsura niyan tropa after natin malinis yung lahat ng dapat natin tanggalin. So, ayan ano, next na gagawin natin dito, bubugahan ko to. Mag-airbrush ako dito sa mga gilid, iso-solid na block ko. At eto nga, in-airbrush natin para maging solid block yung mga gilid na sa ganun mas lalong umangas. At syempre, para din makover up yung mga kaunting damage nung crystal effect natin. Yan lang yung kagandahan kapag may airbrush ka, tropa. Alright, all goods na to, tropa. So, magta-top coat clear na tayo. So, ang ibinubuga natin ngayon, K1K clear. At ang ginawa ko dito, binugahan natin to ng K1K clear. 3 layers, tropa. Tapos, pinatuyong mabuti. And then, nag-wet sanding ako, ginamitan ko ng liha number 800. Ngayon, ang ibinubuga natin, last and final coat na to, tropa. Alright, tropa, tapos na. Ito na yung project natin ng crystal effect na ang kulay, fluorescent yellow at black. So, tignan mo, tropa. Ang ganda ng finish, di ba? At pati yung kintab. Apakaangas. So, ganyan lang yung gawin mo, tropa. Sundin mo lang itong video natin. Kayang-kaya mo yan. So, ulitin natin, ano? Yung Crystal Effect Solution na ginamit natin, mabibili mo sa Shopee. Nasa comment section, tropa, nasa baba, yung link. Nasa ganon, makabili ka ng Crystal Effect Solution. So, dun sa tropa natin na nag-request nito, kay tropang Renz Javen Kidor. So, ito na, tropa. Sana nagustuhan mo itong video tutorial natin. Mahaba, pero at least makakakuha ka ng idea. Alright, so paano? Kita-kits na naman tayo next video, tropa. Baka may request kayo. Ride safe palagi. Peace!